Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang ating ebanghelyo ngayon, hango kay San Lucas, ay isinalaysay sa atin ang paglalakbay ni Jesus kasama ang mga disipulo papuntang Jerusalem. Now, on the way to Jerusalem, kinakailangan nilang dumaan sa bayan ng Samaria, ang bayan ng mga Samaritano. Pero yung mga Hudyo noon at mga Samaritano ay magkakaaway. O actually, hindi naman talaga magkaaway. Yung mga Hudyo noon, lalo na yung mga purong Hudyo, ay galit sa mga Samaritano. Dahil yung mga Samaritano, ito po yung mga tinatawag nating parang half-breed. Half-breed. Sila yung mga dating Hudyo na nakipag-asawa sa mga dayuhan. Naalala natin, di ba, yung narinig na natin yung Babylonian captivity, nung ang Israel noon ay napalaya sa kanilang sariling bayan, nawala sila dun sa kanilang sariling bayan. So nung mangyari yon, marami sa kanila ang nakipag-asawa sa mga iba't ibang mga dayuhan. No, at yung mga bunga ng mga pagsasamang iyon, yon ang tinatawag na mga Samaritano, the half-breed. Kaya sa mata ng mga Hudyo ay para bang hindi nila iginagalang yung mga Samaritano. Dahil yung nga ay para bang nahaluan ng ibang dugo ang kanilang dugo. No? Kaya hindi maganda ang tingin ng mga Hudyo sa mga Samaritano. Mababa ang tingin nila sa kanila. No? At syempre, yung mga Samaritano, ganoon na rin ang tingin nila. Meron silang hidwaan laban sa mga Israelita o mga Hudyo. At kaya naman sa ating ebanghelyo ngayon, nung daraan si Jesus sa Samaritano, ay sa Samaria, sa Jerusalem, dadaan sa Samaria, ano ang narinig natin? Hindi sila tinanggap. Hindi sila tinanggap ng mga Samaritano. At nagalit yung magkapatid na si Santiago at Juan. At ang sabi nila, Lord, paulanan kaya natin ng apoy itong mga Samaritano. So makita mo, no, yung talagang galit ng dalawang magkapatid. Paulanan natin ng apoy. Pero anong sabi ni Jesus? Huwag. Hindi ganyan ang tawag ko para sa inyo. Dahil kung kayo ay mga tunay kong mga disipulo, dapat kalimutan ninyo ang inyong sarili. Pero makikita natin, di ba, itong dalawang magkapatid, napakataas pa rin yung kanilang ego. Mataas pa rin yung kanilang ego. Nasaktan yung kanilang pride. No? Ano ba talaga ibig sabihin ng ego? Well, literally, yung ego naman po talaga ay galing sa salitang Latin. No? Ang ibig sabihin ng ego or ego ay I or the self. The self. No? Kaya sa araw na ito, yun yung gusto kong pagnilayan natin. Kumusta ba ang ating ego? No? Dito sa ating ebanghelyo, nakita natin yung ego ng dalawang magkapatid. Ano yung parang katangian ng kanilang ego? Isang katangian ng ego o isang definition ng ego na makikita natin ay, ang ibig sabihin niya para bang edge God out. No? Anong ibig sabihin ng edge God out? Isang tabi mo ang Diyos, ako ang mamamayani. Ako ang una. Ako ang mahalaga. Ang Diyos, iisang tabi ko lamang. No? Ganyan ang pwedeng maging definition ng ego. I am edging God out. Isinasantabi ko siya. Hindi na siya mahalaga. Dahil ang mahalaga ay yung aking sarili. At makita natin, hindi madaling gawin yan. Yung mga disipulo nga kasama na nila si Jesus, pero kailangan nilang linisin yung kanilang ego. No? Madaling masaktan, madaling mainsulto, no? Mataas ang pride, no? Katulad ni James and John, ni Santiago at Juan. At kaya naman sabi nila, naku, hindi nila tayo tinatanggap, Lord. Parang hindi nila tayo kilala. Ganun yung attitude ng magkapatid. Parang hindi nila tayo kilala.
Ikaw si Jesus, kami ang mga disipulo, hindi tayo padadaanin, gunawin kaya natin ang bayan na yan. So pwedeng yan ang mangyari. No? Kapag yung sarili ang nangunguna, na isasantabi mo ang Diyos at yung mga bagay na makadiyos, we begin to edge God out. Pero alam nyo, another definition of ego is exalt God only. Exalt God only. Ang ating pararangalan ay Diyos lamang at Diyos lagi. At yun ang panawagan ni Jesus sa kanya mga disipulo. No? Yun ang panawagan ni Jesus. Kaya nga sabi niya, ang anak ng tao ay naparito, hindi upang ipahamak ang mga tao, kundi upang iligtas sila. At yung mga disipulo ay tinatawag ni Jesus na maging kasama niya. So that everything they do will be an exaltation of God only. At sana ganyan ang maging definition o katangian ng ating ego, that we exalt God only. Now, paano ba natin magagawa yon? How do we exalt God only? Siguro isang simpleng pwede natin gawin is, alalahanin natin, always do your best. Always do your best. Makita natin yan sa buhay ni San Lorenzo Ruiz Di ba? Si San Lorenzo Ruiz, nagsimula siya bilang laiko. Actually, hindi naman siya misyonero Katulad nung nasabi ko kanina, di ba, nung around 1636, siya ay naakusahan ng isang krimen na hindi naman niya ginawa. So bilang pagtakas, ay sumama siya doon sa mga misyonero na noon ay aalis patungo ng Japan. No? Hindi naman niya talaga balak na maging misyonero. Pero pagdating niya doon sa Japan, na kung saan merong mga pag-uusig sa mga Kristiyano, nung yung mga kasamahan niyang mga misyonero ay isa-isa na ring pinatay, at siya rin ay tinanong kung siya ay Kristiyano, anong ginawa ni San Lorenzo Ruiz. Kinalimutan niya yung kanyang sarili at pinarangalan niya ang Diyos. He did his best. Kumbaga, exalt God only. He did his best. Kahit na hindi siya misyonero, simpleng laiko lamang, pero anong ginawa niya? Pinangatawanan niya yung kanyang pagiging Kristiyano. Kaya nga kilalang-kilala si Lorenzo Ruiz sa pagsasabing, 1,000 man ang aking buhay, ang lahat ng ito ay aking iaalay para sa Panginoon. Okay? So ganun ang ibig sabihin ng exalting God only. You will offer your life for God. Exalt God only. You do your best. Ibinibigay mo ang iyong best para sa Panginoon. Yung mga Heswita, ang kanilang sinasabi, ad maiorem Dei gloriam, for the greater glory of God. Ganon din ang ibig sabihin. Na anuman yung ating gawin, saan man natin makita ang ating sarili, lahat ng ating ginagawa ay laging magpaparangal sa Diyos. Dahil simula ngayon ang ating iniisip, we will exalt God only. No? Now, ibig sabihin ba niyan, kakalimutan mo ang sarili mo? Hindi naman. Pero ang sinasabi lang natin, lahat ng ating ginagawa sa ating sarili, nawa ay magbigay ng karangalan sa Diyos. No? Alam niyo, nakakatawa yung mga tao, halimbawa, may mga taong lalapitan mo, sabihin mo, uy, ang ganda naman ng ginawa mo. Uy, congratulations, ang ganda ng na-accomplish mo. At ang lagi na lang isasagot, praise God. No? Praise God. Okay? For the greater glory of God. No? So anong sinasabi nila? No? Kung ano man yung nagawa ko, natutuwa ako, pero I'm doing it to praise God. No? Na pwede natin gawin yan. We can make that as a spirituality. Na every time na may babati sa iyo, every time na may ma-accomplish ka, lagi nating iniisip na praise God. No? For the greater glory of God. Ad maiorem Dei gloriam. So that everything we do, lahat ng ating ginagawa,
is always to exalt God only. Mga kapatid, sa araw nito, kapistahan ni San Lorenzo Ruiz, yan ang ating biyayang hilingin sa Panginoon, na nawa hindi natin maisang tabi ang Diyos at hindi natin gawing sentro ng ating buhay ang ating sarili. Sa halip, kilalanin natin na yung ating sarili ay binigay ng Diyos at lahat ng gagawin natin sa ating pagkatao ay magbibigay ng papuri at luwalhati sa Diyos. Everything we do, wherever we are, we exalt God only.